Nakasama na ba kayo sa family outing? Nasubukan niyo na rin bang maligo sa ilog? Magkaroon ng sunburn. Hello guys! At ngayon ikikwento ko sa inyo yung ilog experience ko nung summer. So ayun guys, sobrang init talaga nung summer na yon. Parang impyerno dito sa Pilipinas. Kaso wala talaga tayong magagawa sa mga ganyang bagay kung mainit talaga yung panahon. Ang magagawa lang natin ay i-enjoy yung summer. So, bale para ma-enjoy namin ng summer kahit na mainit ang panahon, nagdesisyon yung pamilya namin na magpunta sa ilog. Tapos ayun guys, sobrang dami talaga namin. At yung mga sumama sa amin, yung mga may kaparehong apelyido sa amin. Grabe guys talaga, hindi ko nga kilala yung iba So, akala ko nga yung isang lalaki dun sa barangay na lagi namin nakikita na tambay at laging umiinom. Hala, tito ko pala yon. Tapos meron rin kaming mga kapamilya noon na noon ko lang sila nakita pero malapit lang pala yung tahanan nila dun sa lugar namin. At ayun guys, dahil buong angkan yung sumama at sobrang dami talaga namin, ang ginawa namin nag-arkila na kami ng jeep. Oo, jeepney. Feeling nga namin field trip yun Siksikan kami sa jeep nung time na yon. Tapos idagdag mo pa yung mga baon namin na sobrang dami. Yung iba nga sa amin, like yung tito ko nasa bubong na ng jeep Tapos yung iba nakasabit na. Ewan ko nga guys pero yung time kasi na yon parang okay lang naman ata gawin yung mga bagay na yun. Kasi wala naman nagsaway na enforcer sa amin. Pero ayun, dahil lang story na ito sobrang dami talagang karakter na kasama at dahil tinatamad akong i-drawing sila, baka pwedeng ganyan na lang yung mga extra natin no, walang kulay, tas nasa gilid lang naman sila Tapos isipin nyo na lang na marami kami, okay? Bawal kayo magreklamo. At ayun guys, after ng mahabang biyahe namin, nakarating na rin kami sa wakas sa Bulacan. At doon yung ilog na pagsiswimingan namin. Ang laki at ang ganda ng ilog doon, ang linis pa. Tapos ang linaw ng tubig, nakaka-refresh yung tingnan. Pero syempre kahit na gaano pa kaganda tingnan yung ilog na yan, hindi mawawala yung mga baon namin. So ang nagbaon ng pamilya namin noon ng adobo, minudo, inihaw na bangus at manok, pati soft drinks. At isa pa, ang pinakamahalagang kapares ng lahat ng yan na hindi mawawala sa hapagkainan nating mga Pilipino yung kanin. At ayun guys, kahit nasa ilog na kami, hindi pa rin mawawala yung pambansang kagamitan ko. Ang tabo. So, hindi ako nakakontento kasi guys na nakalubog lang ako sa tubig. Kailangan ko talaga na sinasalok yung tubig tapos ibubuhos sa ulo ko. Na parang nasa banyo lang. Tapos guys, na-try niyo na rin ba yung pupunuin nyo ng tubig yung tabo? Tapos isasaklob nyo sa ulo nyo? Then, kunti-kunti nababawasan yung tubig tapos dumadaloy sa mukha nyo. Ewan ko kung anong sense nun Well, wala naman talagang sense yun, pero dahil masaya ay ginagawa natin. So yun guys, habang nagsasalok kami ng tubig gamit yung tabo, may nakita kaming 4 na maliliit na isda na sinlaki lang ng hinlalaki ko sa kamay. Mukhang mga baby pa ata sila. Kaya ang ginawa namin hinuli namin sila at ilagay namin dun sa tabo para may pets na kami sa ilog. Uy, ibalik na kaya natin 'to, baka hinahanap na sila ng magulang nila. Di yan. Madami naman silang mag-anak. Hindi nila mapapansin yung 4 na nawawala. 100,001, 100,002, 100,003, 100,004. Teka, bakit nawawala sa pwesto yung 4 na anak ko? Kulang tayo. Oo nga no, mukhang madami naman sila mag-anak. Hindi na siguro mapapansin yon. At alam nyo ba guys na sinubukan din namin yung patagalan sa ilalim ng tubig. Pero huminto rin kami kasi nakita namin sila tito at papa na nagpo-floating. Naangasan kami at mukhang masaya yun. At dahil feeling adventurous kami ng pinsan ko, gagayahin namin yung nakita namin. Papa, paano yung floating? Higa ka lang anak. Tapos,
Irelax mo lang yung katawan mo. Kuya Arkin, sabi ni Papa higa lang daw sa tubig para daw makapag-floating. Ganun lang pala. E di, 1, 2, 3, higa! Ah! Ang sakit. Napasukan ng tubig yung ilong ko. Bakit di tayo lumutang? Baka mabigat tayo kaya lumubog tayo. Mas mabigat kaya sila tito at papa pero tingnan mo para lang silang styrofoam na nakalutang sa tubig. At ayun guys, sinubukan ulit namin pero hindi talaga kaya. Kaya sumuko na lang kami at naganap na lang kami ng ibang bagay na pwedeng paglibangan. Pagkatapos naming maglakad-lakad, nakakita kami ng bato at naisip namin na mag-dive. Kaya umakyat kami sa bato na yun at nag-dive kami. At ayun, lakda kami sa tubig guys. Ang sakit guys, ang sakit sa mukha, ang sakit sa tiyan. Ay nako, that time kasi parang inahampas kami sa tubig or sinampal kami ni Poseidon. Kaya ayun, ayoko na nun, ayoko na mag-dive. Guys, nasubukan nyo na rin ba yung feeling na lumangoy kayo? Tapos todo, kampay nyo yung mga paa nyo, ganyan. Tapos grabe yung effort nyo sa paglalangoy na feeling nyo ang layo nyo na dun sa sa nilanguyan nyo. Pero nakapikit kasi kayo nun kaya di kayo aware sa paligid nyo. Then, pagdilat ng mata nyo at pag-ahon nyo, wala pa kayong 1 metro na nakakalayo dun sa pinanggalingan nyo. Hindi ata talaga para sa akin yung pagsiswimming. At ayun guys, nilibot namin yung buong paligid. Like, naglakad-lakad kami sa gilid ng ilog nung panahon na yon at nakakita kami ng puting-puti na makinis na bato. La, ang ganda naman na itong bato na to. Sana ganito na lang yung paghilod sa atin ni Lola, no? Sinabi mo pa. Si Lola kasi, kapag hinihiludan tayo, para tayong isdang kinakaliskisan. Ang sakit-sakit! Kulang na lang, lagyan niya tayo ng asin tapos iprito. At ayun, alam nyo ba guys, may naisip kaming plano. Iuuwi namin yung makinis na bato tapos palihim naming ipapalit dun sa panghilod ni Lola sa bahay. Para pag pinaliguan niya kami, hindi na masakit sa katawan. Tapos ayun guys, habang naglalakad kami, ramdam na talaga namin yung bagsik ng araw na yan. Yung balat namin nagsisimula na mabakbak at ang hapdi talaga. Malapatan lang ng kahit na damit, ang sakit. Nagka-sunburn kami ng malala. Yung tipong madikitan lang, mapaparay ka na talaga. So ayun guys, ang ending ng summer namin sa Bulacan. Umitim kami, naplakda sa tubig, nakainom ng tubig sa ilog, napasukan ng tubig sa ilong, at may mga dala kaming smuggled na bato para kay Lola. At tingnan nyo yung pinsan ko guys, kakulay niya na yung bato dun sa gitna ng ilog. Okay rin pala kahit kulay gray ako no? Oo, pwede naman, pero uuwi na daw tayo Ay, uuwi na. Sayang naman. At ayun guys, uuwi na kami bago pa kami maging landmark dito sa ilog. Ayun guys, huwag nyo kalimutang mag-like, comment, at i-share tong video. At kung naranasan nyo na rin na magka-sunburn at maligo sa ilog, comment nyo naman sa baba yung mga experience nyo, babasahin ko yan. Also, maraming salamat rin po pala kay Kuya Arkin na pumayag sa collab dito sa ating video ngayon at may sasabihin daw siya sa inyo. Thank you, Blair. Blair ba? Blair ba? Thank you. Subscribe kayo kay Blair. Yun lang. Bye. Subscribe din kayo sa akin. Nag-promote pa no? Bye. Thank you sa collab. Ayun lang. Salamat. Paalam.